everyone, I'm Maria Lourdes Lavarias. Na-experience ko po dito sa Hong Kong na kumain ng leftover. At malalaman niyo po sa story ko kung paano ko na-overcome ito. At inanyayahan ko po kayo na manood ng Empowering OFW. Thank you! Ma'am Lourdes, gano'n na rin po kayo katagal na OFW? Mag 14 years na. Pastor. 14 years. And dito lang po yan sa Hong Kong? Yes, Pastor. Dito lang sa Hong Kong. Nakailang amo na rin po kayo dito? Tatlo po. And originally po, taga saan kayo sa Philippines? Pangasinan, Pastor. And way back that years ago, ano po yung main reason nyo kung bakit kayo nag-abroad? Makapagpatayo ng sariling bahay. Nakapagpatayo talaga. Yes po. Meron na po ba kayong asawa? Yes po. Meron. Meron na ring anak. Yes po. Ilan na po yung anak ninyo? Isa po. Isa. Ilang taon na rin po yung anak niyo? 16 years old na, Pastor. So kung 16, ilang taon pa lang siya nung iniwan mo? 2 years old. Kanino siya naiwan? Sa nanay ko po. How hard was it yung time? Kasi 2 years old parang, and then isa lang anak mo. Gano'ng kahirap para sa'yo na, yes, kasi syempre para sa future niya naman, Yes. pero naiwan siya ng ganong murang edad. Parang hindi na rin po naging mahirap sa akin kasi tiwala naman po ako sa nanay ko. Para rin po sa kanya at sa amin po yung pag-abroad ko. So, ang linagay mo na lang sa isip is, okay naman yung magbabantay. Nanay ko naman yung magbabantay. So, Yes. babae po ba yung anak? Yes po, Pastor. Babae. So, naging panatag ka dahil sa nanay. Yes po, Pastor. Yun na lang. So, pero bakit Hong Kong yung napili mo? Tinawagan ako ng pinsan ko na mag-Hong Kong. Wala. So, yung kaibigan o pinsan? Yung pinsan mo, yung nag-suggest sa'yo na mag-work ka dito Yes sa po, Pastor. Hong Kong. Bakit mo grinab yung opportunity? Sabi ko, try ko lang. Pero nagtatrabaho ka nun sa Pinas or Yes hindi rin? po. Anong trabaho mo po sa Pinas? Nagtatahi. Pero hindi ako nagtatahi. Sa mga nagkakat ng mga sobrang, Pero still hindi yes. sapat naman talaga Yes. kita and sa province ka pa that time, di ba? Yes. So, sobrang liit talaga ng kikitain. And sabi mo, nakailang amo ka na dito? Tatlo? Tatlo po. Tatlo. Yung first na amo is gano'ng katagal? 10 months po. So, ito yung parang challenging sa'yo. Yes po. First time. Bakit? Bakit first time mo na nga mag-abroad tapos 10 months lang? Terminate ka o nag-break contract ka? Terminate po. Anong reason? Pinagbintangan po akong nagnakaw ng gamit po nila. Tapos, kasi 3 days po yun na sunod-sunod, hindi ako po pinapansin ng amo ko. Yung mukha niya is hindi, iba. Tapos po, parang hindi ko naman siya pero sinabi nila sa akin, pero hindi po ako make. Pero kinabukasan po, on the spot, pack your things, I will pay you. Ganun po. Pero, yung terminate ka niya, how many days ka pa nag-stay dito? 3 days lang po. 3 days lang yung Naghanap ticket. ako. Ayan. Pero within 3 days na yun, naging enough na yun para makahanap ka ng bagong employer o hindi? Enough po. Enough. Naging 2 enough pa days, siya. just 2 days po. Pastor. Meron ka ng, so at least, panatag ka rin na uuwi ka ng Pinas, nababalik ka naman sa Hong Kong na meron kang bagong employer. Yes, po. Itong second employer, gaano ka katagal dyan? 2 years po. 2 years. Po. Yung And how was it naman yung? very good po. Pero bakit hindi na nag-renew? Malalaki na po yung alaga. So sila yung hindi na kailangan, Yes, parang po. gano'n. Yes po. And then, yeah. Though mabait naman, I believe ditong pangatlo is mas super bait kasi kung tumagal ka dito. Hindi, Pastor. Hindi rin. Pero nagtiyaga po ako. So yung umpisa, hindi siya... Hindi siya okay. Kasi na-stress ako, Pastor. Bakit? Anong in-stress? Sa nanay ng amo ko. Very strict. Pati pagkain kulang. Tira-tira. Tapos yung mga naging kasama ko, 4 po yung nakasama ko. Yung 3 break. Yung una, natapos, dalawa, break. Yung ito po, nilabanan po siya. Lahat po nilalabanan si Lola. Kasi napaka Yun na lang yung word. Wala ka Yes. wala ka nang maidudugtong para hindi na lang magsabi ng hindi maganda. Diyan na lang tayo tumigil. Kasi minsan hindi ito naiintindihan ng mga kababayan natin, di ba? Minsan, pag akala nila mag-work abroad, maglinis lang, yung linis simple nga lang eh. Yes. Yung pakikisama sa amo, yung pag-handle, especially kapag mga ilang taon na siya that time, yung inalagaan mo siya. Baby pa, Pastor. Itong matanda. Hindi siya yung inalagaan ko. Kasama namin sa bahay, Pastor. Baby, yung 1 month pa lang ako dumating yung pangalawang bata. So, yung 1 month na yan, ikaw mismo yung nakatutok dyan.
Hindi naman po. Nung umalis na yung naging kasama ko, ako po yung naiwan. Ako na yung tumutok sa So kanya. itong lola na to Nanay is... ng amo kong babae. ilang taon na siya, yung itong lola na to? Na rin, senior na. Senior? Yun yung ibig kong sabihin. Kasi itong lola na to, imaginein mo, siyempre, ilang taon na siya? Nasa 90, 80, ganun? That time? 60. That time, 60. Siyempre, Yes. paiba-iba na rin yung mood niya. Yes po. Kaya minsan, hindi rin may iwasan yung pagtatalo. Yep. And habang nagpi-persevere ka dyan, and then, kasi ilang years ka na dyan ngayon? Mag 11 years. 11 years. So, kung tumagal ka dyan, so, okay. Wala na siya pastor sa bahay. So, lumipat na siya ng bahay. Pinaalis na ni amo. Kasi yun ang usapan, yun ang pinakaan niya sa akin. Basta magstay ka lang. Oo. Paglaki ng mga anak ko, aalis na siya. Kasi sinabi ko na stress na ako sa nanay mo. Papalit-palit ako ng kasama sa bahay. Ako yung laging nag-a-adjust. Sabi niya. So nakita niya sa akin yung matyaga, matiisin. So sabi niya, hintayin mo lang, lumaki yung mga anak ko, aalis na siya. So may kita natin na lahat ng mga challenges natin, meron rin namang katapusan. Yes. Diba kasi kung magtsatsaga lang tayo, kasi minsan we are not giving time or even a chance na alamin magtyaga. Minsan ang pinakamadali kasing option is laging mag-quit. Yes. Yun naman, quit and then tapos na. Parang ganun. Pero sa pagtsatsaga, imagine mo, 11 years ka na dyan, sinong makakaalam na tumagal ka dyan? Kaya nga po. Diba? So, paano ka po napunta dito sa help center? Through my friend, co-worker. Co-worker. Yeah. And gaano ka na po katagal dito sa help center? More than 2 years. More than 2 years. And kung meron ka man po, alam ko marami kang natutunan dito sa help center, di ba? But kung meron ka man pong natutunan dito sa help center natin na, makakatulong to sa mga nanonood natin, sa mga viewers natin, or maybe OFW sila, ano yung natutunan mo na nagbigay ng impact sa buhay mo? Self-control, Pastor. Bakit? Kasi nung lumaki na yung alaga ko, lagi na lang kaming nagtatalo. Kasi pinipilit niya yung gusto niya na ang utos ng amo ko is ito ang gawin niya. So ako tiwala yung amo ko sa akin, so ito ang gawin mo sa mga anak ko. So ako yung lagi niya ako inaaway. So yung galit ko, Pastor, parang gusto ko ako yung masunod. Pero dahil sa self-control na yan, yung sinasabi mo tong self-control, ito ay napaka-applicable talaga sa mga kababayan natin. Not only sa pag-aalaga, but sa paggastos, sa mga kinakain rin. Bakit? Kasi pwede rin tayong magkasakit and then tayo yung aasahan ng mga kapamilya natin and then magiging apektado yung lahat. And speaking about itong pinag-uusapan natin na natutunan, I believe na nagbigay ito ng lesson para sa iyo and hopefully makatulong nga ito para sa mga kababayan natin. And kayo po na nanonood sa amin ngayon, gusto rin po namin na bigyan kayo ng isang tip. Katulad niya na nakita ninyo na pinagtiyagaan lang nila yung sitwasyon. Gusto rin namin na magtiyaga lang rin kayo. Siya ay isang buhay na testimony na kapag nagtiyaga, darating rin yung time na merong success. Wala namang permanenteng paghihirap sa mundo. Kailangan nyo lang magtiwala, kailangan nyo lang maniwala. Yung help center nandito para magbigay ng advice, ng counseling para sa inyong lahat. Thank you very much po, Ma'am Lourdes, sa inyong story and hopefully makaabot ito para sa kababayan natin. Welcome po, Pastor. Thank you very much mo rin para po sa inyong lahat. And then sana po masamahan nyo po kami sa next episode ng Empowering OFW.
Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.